Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Yes! Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Ako, eto na. Nanood kasi ng concert na naman si Baby M at saka si FL Lisa Marcos. So, marami ang tumaas ang kilay. Oo. Ano pa naman sila? Nanood pa sila ng concert. Kasi ang chika, nagtatampo na daw si Lisa Marcos kasi wala nang time sila mag-date ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas importante pa ang date kaysa presyo ng bigas. Ganon talaga. Ay, mahirap ang mga walang love. O, diba? Sabi ni Chris Aquino, let's spread love. Che, mahimik kayo. Love kayo. Pero kami, gutom na dito. Ay, eto. I don't know kung si Pangulong Bongbong Marcos ba ang pinariringgan ni Rowena Guanzon. Nag-comment talaga si Rowena Guanzon. Sabi ni Ms. Rowena Guanzon, nagtatampo na daw dahil 2 date na ang di natuloy dahil sa busy schedule. Of course, presidente ka. Ikaw ang pinaka-busy sa lahat. Diba? Madali lang naman solusyon. Resign. Then mag-date kayo araw-araw. Walang makikialam. Truth. I agree on the statement of Rowena Guanzon. Diba? Kailangan ba talagang i-post yan na nagtatampo si Lisa Marcos? Kailangan ba talagang i-post yan na hindi na kayo nakapag-date? Sa bahay nyo, date na yan. Kumakain kayo ng dinner, date na yan. Kasama ang pamilya, dinner, date na yan. Diba? Anong klaseng date ba ang gusto nyo? Sobrang daming problema ng bansa. Naiisip nyo pa bang magde-date yan? Ay, importante, magkasama kayong kumakain ng asawa mo at yung pamilya mo. Date na yon. Yun ang pinaka-importante. Alert yung iba nga, wala ng oras sa family kasi iniisip na paano sila makakabangon para may maihain sa pagkainan ng kailang pamilya. At alam mo ba kung ano ang pinaka-importante nila? Makasama ang kailang pamilyang kumain silang lahat. Yun na ang date na iniisip ng mga madlang people ngayon. Pero ikaw, bitter ka ba, Kabibig? Hindi naman ako masyadong bitter. Parang na-OOIhan lang ako. Parang mga love team sa generation Gen Z, diba? Parang OA lang na ipopost talaga na nagtatampo na daw si Lisa Marcos, na hindi sila napakagdi. Ano to? Promotion sa bagong love team ng ABS-CBN or kaya GMA? OA na kaayo. Eto na. Let's continue the rant of Rowena Guanzon. Nakakahiya naman sa pamilya na di na sumabay o sabay kumain ng gabi dahil sa ipit na traffic. Yes, I agree with you. Walang masakyan o di kaya kailangan mag-overtime dagdag pera dahil sa taas na ng bilihin. Agree with the power of 10 times. Totoo yun. Di ba mga kabibig? O ikaw, ordinaryong netizen, anong gagawin mo pag kulang-kulang ang sahod mo? O di mag-overtime ka. O napag-iwanan mo ang pamilya mo. Pero iniisip mo, kailangan ko mag-overtime kasi may babayarang tuition ang mga bata, may pangbaon ang mga bata, kuryente, tubig, mahal ang bigas, mahal pa ang pamasahe. Ano pang gagawin ko? So kailangan ko mag-overtime. And I left a lot of time na hindi ko makasama ang pamilya ko. Ikaw pa nga, presidente ng bansa. Natural, tumakbo kang presidente, kailangan meron kang isakripisyo at isa na yan ang pamilya mo. Diba? Come to think about it. Yung mga ordinaryong tao nga nagsakripisyo, ikaw pa. Inambisyon mo. Gusto mong ibangon ang pangalang Marcos. Edi, ang dami mong dapat i-give up. After 6 years, after nabangon mo ang pangalang Marcos, di dyan, magde-date ka. Kahit araw-araw, kahit oras-oras, araw-gabi. Diba mga kabibig? So, medyo hindi maganda. For me this is my own point of views. Kabibig, may ano naman kabibig, let's give them time to relax. Pwede naman, sa bahay, umuwi siya matulog, mag-relax. O di kaya sa bahay, mag-lesson sa music while studying sa mga kaso sa Pilipinas. Yung mga ganun ba? Diba?
Ito na, feeling love tinamtaon ang mga hinayofak. Ay, wag gano'n na, bad word yung mga hinayofak. Nabasa ko kasing komento. Ito pa, tama, truth Mama Beng, mga feeling main character sila. Huy, main character talaga sila. 'Di ba? Main character sila sa bansa natin. Kaya pag main character, dapat maging maganda or maging ehemplo sila. Kabibig maging ehemplo sila dapat sa mga family ngayon na wala ng time, na kailangan bigyan ng time ang pamilya, kahit konting time para mag-happy-happy, mag-date yung asawa mo. Sa panahon ngayon na sobrang gutom na gutom ang mga tao, nasaan na ba ang pinangakong 20 kilos per kilo ng bigas? Maiisip pa ba yan ng isang breadwinner? Hindi na, no? Pero on the other side naman, maganda naman ang pinakita ni Pangulong Bongbong Marcos as a model. As a model of love team. Patok kaya ang movie nila? Ano kaya ang magandang movie na ibibigay natin sa love team ng panahon? Let the love begin? Ano ba? The blind date? Kayo talaga, lagi na nga magkasama kada biyahe, wala pang date. Ano yan? Mas marami pa ngayong biyahe kaysa work, magrereklamo pa. Oo nga, no, biyahe sila ng biyahe. Hindi na ba date yun? Wala ba silang time mag-date? Diba? Going to abroad, it means they have a lot of time to be together. Diba? O diba? Kumakain nga sila ng sarap pagkain. Ito. Sa balita, tumaas na yung kita ng ekonomiya ng Pinas, pero patuloy pa rin lumulobo ang utang. Kala naman kasi may pakita yung sa pabebe nila. Tatanda na naman, kakadiri ng tataong to, mga kakadiri. Gusto mong mag-resign si BBM. Sabi ng isang netizen. Sinong ipalit mo? Si Sara. Ang maghari naman ang mga Duterte at limasin ang kaba ng bayan. Ay eto ha, may nakita akong video kung saan isang tao, kino-compare niya ang peace and order ng Pilipinas ngayon. Panoorin nyo ang video. Tulad ngayon, parang bumabalik na naman yung mga krimen. Tulad sa aming mga joyride. Noong panahon ni Duterte, kahit saan kami pumasok, lahat ng barangay, safe kami. Wala kaming kinatatakutan na lugar. Sa panahon ngayon, napakaraming hindi dapat puntahan, lalo na paggabi. Uuwi ka ng helmet lang. Baka mapatay ka pa. Dahil maraming loko na ngayon. So, anong panawag? Pero nung panahon ni Presidente Duterte, kahit saan ka pumasok na barangay, safe na safe ka. Dahil laging may checkpoint. Oo. Ngayon wala. Bihira na lang. Sa panahon ni Marcos, ano ngayon? Ewan ko lang, baka busy lang siguro. Sana pagising niya bukas, sabihin niya sa ating mga kapulisan na bantayan nyo naman yung mga mahihirap. Pag di na siya busy? Di ko lang alam. Kasi baka busy pa eh. Baka siguro pagka di na busy, umangat na tayo. Oo. Yun lang naman. Babalikan ko lang kay napanood nyo na ang video, kayo na bahalang humusga kung tama ba ang obserbasyon ng taong ito sa peace and order situation ng Pilipinas. Ako naman, sa naobserbahan ko, parang nakakatakot talaga. Noon, parang at peace kang maglalakad sa mga kalye, pero ngayon parang nakakatakot na, no? Parang left and right, front and backward. May mga vangag. Kaya, kayo bahala ka, bibig, kung ano ang iyong komento tungkol dito. Oy, opinion ko lang to, ha? You have your own opinion, I have my own opinion. Let's respect our own opinion. Depende na if we have on the same wavelength. So yun na, mga kabibig, ang aking latest lebag for the day. Ako, popular ang love team na yon, di ba? Sila na ang papalit sa Kathniel. Ang title ng pelikula, Blind Date. So yun na, mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. At sa lahat na nanood sa akin, salamat po. Don't forget to like, i-like mo na ba, i-comment, i-share sa mga friends mo na stress ngayon at gusto lang tumawa sa mga malalaking issue. Pilit nating pinapagaan sa ating tawa. Bye everyone, see you next time.